Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong "Paganong puso ang meron ka, kumbingi ka sa mensahe ng Diyos at lumaban sa Espiritu Santo." Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, ika-6 at ika-7 kabanata. Ang 7 katulong. Pagkaraan ng ilang panahon, habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga Hudyong nagsasalita ng Griego at ng mga katutubong Hudyo. Sinabi ng mga Hudyong nagsasalita ng Griego na ang kanilang mga balo ay napapabayaan sa araw-araw na pamamahagi ng mga pondo. Kaya't tinipon ng 12 apostol ang buong pangkat ng mga mananampalataya at sinabi, "Hindi tama na pabayaan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos para pangasiwaan ang pananalapi. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki sa inyo na kilala na puspos ng banal na espiritu at karunungan, at sila ang ating ilagay na tagapamahala sa bagay na ito. Nang sa gayon, ay maibibigay namin ang aming buong panahon sa panalangin at sa gawaing pangangaral." Natuwa ang buong grupo sa mungkahi ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolaus, isang hentil mula sa Antioquia na naunang nagbalik loob sa Judaismo. Iniharap sila ng grupo sa mga apostol na nanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. At kaya ang salita ng Diyos ay patuloy na lumaganap. Ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem ay dumami ng dumami, at napakaraming pari ang tumanggap ng pananampalataya. Ang pag-aresto kay Esteban. Si Esteban, isang taong saganang pinagpala ng Diyos at puno ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang himala at kababalaghan sa mga tao. Ngunit tinutulan siya ng ilang mga tao na miyembro ng sinagoga ng mga pinalaya, gaya ng tawag doon, na may mga Hudyong mula sa Cyrene at Alexandria. Sila at ang iba pang mga Hudyo mula sa mga lalawigan ng Cilicia at Asia ay nagsimulang makipagtalo kay Esteban. Ngunit ang Espiritu ay nagbigay kay Esteban ng gayong karunungan na kapag siya ay nagsalita, hindi nila siya mapabulaanan. Kaya't sinuhulan nila ang ilang lalaki para sabihin, "Narinig namin siyang nagsasalita laban kay Moises at laban sa Diyos." Sa ganitong paraan, ginulo nila ang mga tao, ang mga nakakatanda at ang mga guro ng kautusan. Kinuha nila si Esteban at dinala siya sa harapan ng konseho. Pagkatapos ay nagdala sila ng ilang lalaki upang magsinungaling tungkol sa kanya. "Ang taong ito," ang sabi nila, "ay palaging nagsasalita laban sa ating sagradong templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na itong Jesus ng Nazaret ay gigibain ang templo at babaguhin ang lahat ng mga kaugalian na bumaba sa atin mula kay Moises." Ang lahat ng nakaupo sa konseho ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Esteban, at nakita na ang kanyang mukha ay parang mukha ng isang anghel.
Ang pahayag ni Esteban. Tinanong ng punong pari si Esteban, "Totoo ba ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at ama, makinig kayo sa akin. Bago umalis ang ating ninunong si Abraham upang manirahan sa Haran, nagpakita sa kanya ang Diyos ng kaluwalhatian sa Mesopotamia. At sinabi sa kanya, 'Iwan mo ang iyong pamilya at bansa at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya umalis siya sa kanyang bansa at nanirahan sa Haran. Matapos mamatay ang ama ni Abraham, pinalipat siya ng Diyos sa lupaing ito, kung saan kayo nakatira ngayon. Hindi ibinigay ng Diyos kay Abraham ang anumang bahagi nito bilang kanyang sarili, kahit isang talampakang kwadrado ng lupa. Ngunit ipinangako ng Diyos na ibibigay ito sa kanya, at ito ay magiging sa kanya at sa kanyang mga inapo. Noong panahong ginawa ng Diyos ang pangakong ito, si Abraham ay walang anak. Ito ang sinabi ng Diyos sa kanya, "Ang iyong mga inapo ay maninirahan sa isang lupain kung saan sila ay magiging mga alipin at tatratuhin ng masama sa loob ng 400 taon. Ngunit hahatulan ko ang mga tao na kanilang paglilingkuran at pagkatapos ay lalabas sila sa lupaing iyon at sasambahin ako sa dakong ito." Pagkatapos ay ibinigay ng Diyos kay Abraham ang seremonya ng pagtutuli bilang tanda ng tipan. Kaya't tinuli ni Abraham si Isaac 1 linggo pagkatapos niyang ipanganak. Tinuli ni Isaac ang kanyang anak na si Jacob, at tinuli ni Jacob ang kanyang 12 anak, ang mga tanyag na ninuno ng ating lahi. Nainggit ang mga anak ni Jacob sa kanilang kapatid na si Jose, at ipinagbili siya upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit ang Diyos ay kasama niya at dinala siyang ligtas sa lahat ng kanyang mga problema. Nang si Jose ay humarap sa hari ng Ehipto, binigyan siya ng Diyos ng isang kaaya-ayang paraan at karunungan, at ginawa ng hari si Jose na gobernador sa lupain at sa sambahayan ng hari. Pagkatapos ay nagkaroon ng tagutom sa buong Ehipto at Kanaan na nagdulot ng labis na pagdurusa. Ang ating mga ninuno ay walang mahanap na pagkain, at nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinugo niya ang kanyang mga anak, ang ating mga ninuno, sa kanilang unang pagdalaw doon. Sa ikalawang pagbisita ay ipinakilala ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, at nalaman ng hari ng Ehipto ang tungkol sa pamilya ni Jose. Kaya't si Jose ay nagpadala ng mensahe sa kanyang ama na si Jacob, na sinasabi sa kanya at sa buong pamilya, 75 katao lahat, na pumunta sa Ehipto. Pagkatapos pumunta si Jacob sa Ehipto, kung saan namatay siya at ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga bangkay ay dinala sa Sichem, kung saan sila ay inilibing sa libingan na binili ni Abraham mula sa angkan ni Hamor sa halagang salapi. Nang malapit na ang panahon para tuparin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, ang bilang ng ating mga tao sa Ehipto ay lalong dumami. Sa wakas, isang hari na hindi nakakaalam tungkol kay Jose ang nagsimulang maghari sa Ehipto. Nilinlang niya ang ating mga ninuno at naging malupit sa kanila.
Pinilit silang ilabas ang kanilang mga sanggol sa kanilang mga tahanan upang sila ay mamatay. Sa panahong ito, isinilang si Moises, isang napakagandang bata. Siya ay inaalagaan sa bahay sa loob ng 3 buwan at nang siya ay paalisin sa kanyang tahanan, inampun siya ng anak na babae ng hari at pinalaki siya bilang kanyang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakilang tao sa salita at gawa. Nang 40 taong gulang na si Moises, nagpasya siyang alamin kung paano tinatrato ang kanyang mga kapwa Israelita. Nakita niya ang isa sa kanila na minamaltrato ng isang Ehipsyo, kaya't siya ay tumulong sa kanya at naghiganti sa Ehipsyo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Akala niya ay mauunawaan ng kanyang sariling mga tao na gagamitin siya ng Diyos para palayain sila, ngunit hindi nila naunawaan. Kinabukasan, nakita niya ang 2 Israelita na nag-aaway at sinubukan niyang mamagitan at pagkasunduin sila. "Makinig mga lalaki," sabi niya, "kayo ay kapwa Israelita. Bakit kayo nag-aaway ng ganito?" Ngunit itinulak ng umaapi sa isa si Moises. "Sino ang humirang sa iyo na tagapamahala at hukom sa amin?" tanong niya. "Gusto mo ba akong patayin, gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyong iyon kahapon?" Nang marinig ito ni Moises, tumakas siya mula sa Ehipto at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon siya nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Pagkalipas ng 40 taon, nagpakita kay Moises ang isang anghel sa apoy ng nagniningas na palumpong sa disyerto malapit sa bundok Sinai. Namangha si Moises sa kanyang nakita at lumapit sa palumpong para mas makitang mabuti. Ngunit narinig niya ang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob." Si Moises ay nanginig sa takot at hindi nangahas tumingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tanggalin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Nakita ko ang malupit na paghihirap ng aking mga tao sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang mga daing at ako ay bumaba upang palayain sila. Halika ngayon, ipapadala kita sa Ehipto." Si Moises ang itinakwil ng mga tao ng Israel. "Sino ang gumawa sa iyo na pinuno at hukom sa amin?" nagtanong sila. Siya ang ipinadala ng Diyos upang pamunuan ang mga tao at palayain sila, sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa nagniningas na palumpong. Pinamunuan niya ang mga tao palabas ng Ehipto. Gumawa ng mga himala at kababalaghan sa Ehipto at sa Dagat na Pula at sa loob ng 40 taon sa disyerto. Si Moises ang nagsabi sa mga tao ng Israel, "Magpapadala sa inyo ang Diyos ng isang propeta kung paanong sinugo niya ako, at magiging isa siya sa inyong sariling bayan." Siya ang kasama ng bayang Israel na nagtipon sa disyerto. Siya ay naroon kasama ng ating mga ninuno at kasama ng anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok Sinai, at tinanggap niya ang buhay na mga mensahe ng Diyos upang maipasa sa atin. Ngunit tumanggi ang ating mga ninuno na sundin siya. Itinulak nila siya sa isang tabi
at naisip na maaari silang bumalik sa Ehipto. Kaya't sinabi nila kay Aaron, "Gawan mo kami ng ilang Diyos na mamumuno sa amin. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa lalaking iyon na si Moises, na naglabas sa atin mula sa Ehipto." Noon sila ay gumawa ng isang Diyos-Diyosan na anyong toro, nag-alay ng hain dito at nagkaroon ng piging bilang parangal sa kanilang ginawa. Kaya't ang Diyos ay tumalikod sa kanila at ibinigay sila upang sumamba sa mga bituin sa langit, gaya ng nasusulat sa aklat ng mga propeta. Bayan ng Israel, hindi sa akin na kayo ay nagkatay at nag-alay ng mga hayop sa loob ng 40 taon sa disyerto. Ang tolda ng Diyos na si Molek ang inyong dinala, at ang larawan ni Rephan ang inyong bituing Diyos. Sila ang mga Diyos-Diyosan na ginawa ninyo upang sambahin. At kaya ipapadala ko kayo sa pagkatapon sa kabila ng Babilonya. Ang ating mga ninuno ay mayroong toldang tipan sa kanila sa disyerto. Ito ay ginawa ayon sa sinabi ng Diyos kay Moises na gawin ito, ayon sa huwaran na ipinakita kay Moises. Nang maglaon, dinala ito ng ating mga ninuno na tumanggap ng tolda mula sa kanilang mga ninuno nang sumama sila kay Josue at kinuha ang lupain mula sa mga bansang pinalayas ng Diyos habang sila ay sumulong, at nanatili roon hanggang sa panahon ni David. Nakuha niya ang pabor ng Diyos at hiniling sa Diyos na payagan siyang maglaan ng tirahan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit si Solomon ang nagtayo sa kanya ng bahay. Ngunit ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumatahan sa bahay na itinayo ng mga tao, gaya ng sinabi ng propeta. Ang langit ay aking luklukan, sabi ng Panginoon, at ang lupa ay aking tuntungan. Anong uri ng bahay ang itatayo mo para sa akin? Saan ang lugar kung saan ako maninirahan? Hindi ba ako mismo ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Ang tigas ng ulo ninyo, sinabi pa ni Esteban. Pagano ang inyong mga puso? Napakabingi ninyo sa mensahe ng Diyos. Kayo ay katulad ng inyong mga ninuno. Kayo rin ay laging lumalaban sa Espiritu Santo. Mayroon bang propeta na hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga sugo ng Diyos na matagal ng panahon na nagpahayag ng pagdating ng kanyang matuwid na lingkod. At ngayon ay pinagtaksilan at pinatay ninyo siya. Kayo ang tumanggap ng kautusan ng Diyos na ipinasa ng mga anghel, ngunit hindi ninyo ito sinunod. Ang pagbato kay Esteban. Habang ang mga miyembro ng konseho ay nakikinig kay Esteban, sila ay nagalit at nagngangalit sa kanya sa galit. Ngunit si Esteban, na puno ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Tingnan ninyo, sinabi niya. Nakikita kong nabuksan ng langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa isang malakas na sigaw ay tinakpan ng mga miyembro ng konseho ang kanilang mga tainga gamit ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Itinaboy siya sa labas ng lungsod at binato siya. Iniwan ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pangangalaga ng isang binata
na nagngangalang Saul. Patuloy nilang binato si Esteban habang siya ay tumatawag sa Panginoon. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod siya at sumigaw sa malakas na boses, Panginoon, huwag mong alalahanin ang kasalanang ito laban sa kanila. Sinabi niya ito at namatay. At sinang-ayunan ni Saul ang kanyang pagpatay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.